Bumilib po ang Amerika sa wais na taktika ni PBBM diyan po sa WPS. And speaking of WPS, abay mukhang napatunganga na lamang po ang dalawang Chinese Coast Guard vessels sa Philippine Coast Guard nang pumunta po doon ang mga barko ng PCG habang nangingisda ang ating pong mga kababayan diyan sa karagatan na yan. At maidagdag po nating balita, mga istorya, abay bumubulusok na daw po ang rating ni Senator Amy Marcos sa senatorial race. Oo, yun ang sabi, lumalagapak na daw po. Well, nakakasurpresa ba yun? Malagay ko hindi. Paki-share po at paki-like mga kaistorya, wag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Unahin muna natin ang nangyari po dyan sa WPS. Ito po ay nasa X post ni Commodore J. Tariela. Ang sabi po, PCG and BFAR conduct routine patrol in Bajo de Masinloc. Yan po ang Scarborough Shoal. Today, PCG, in collaboration with the BFAR, has successfully conducted a routine maritime patrol in the vicinity of the Bajo de Masinloc. Nagkuhan pala sila, nag-conduct ng pagpapatrolya, reaffirming their commitment to safeguarding the welfare and security of Filipino fishermen in the area. Yun pala ay para siguraduhin ang kaligtasan ng mga mangingisdang kababayan natin doon. Ibinabantayan pala talaga ng PCG ang mga mangingisda. Ano po? During the operation, PCG vessel BRP Teresa Magbanwa and BRP Cabra distributed food packs, binigyan pa ng mga pagkain at groceries o mga kaistorya who are engaged in fishing near the shoal. Approximately 40 Filipino fishing boats were observed engaged in fishing activities during the patrol. Ay, salamat naman. Alam niyo mga kaistorya, habang nagpapatrolya doon ang BFAR at ang PCG, may dalawa po roon mga kaistorya umaalig-aligid na vessels ng Chinese Coast Guard. Oo, yan nga po yung numero ng Coast Guard na yon. Pero walang nagawa. Hindi nila hinarangan, hindi nila winater cannon, hindi nila pinagbawalan at hindi rin po binuli yung mga mangingisda natin doon. Ay, salamat naman kung ganun. Magandang balita yan mga ka-istorya. Ayan, napicturan po. Bukod kasi sa mga vessels ng Coast Guard at ng BFAR, ay mayroon din pong nagso-surveillance na eroplano. No? Binabantayan din itong ginawa na ito ng PCG at saka po ng BFAR. Ayun, maganda mga ka-istorya. Dito natin makukumpirma na ang Amerika, mga kaistorya, hindi lang basta bumilib sa taktika ni PBBM, kundi todo suporta sa Pilipinas. At ito ang dahilan kung bakit ang China hanggang ngayon ay hindi gumagamit ng armas at hindi nauunang magpaputok dyan sa West Philippine Sea, hanggang water cannon lang, kung hindi naman yung armas na matatawag mga kaistorya sa definisyon ng digmaan. Ano ho? Tingnan ninyo. Sabi dito, isinare po ni Ray Powell. Ito pong interview sa kanya ng 60 minutes. Mainstream po ito. Kung hindi ako nagkakamali, Australian entity po ito. The US is bound by treaty to defend the Philippines if it comes under armed attack. Anong ibig sabihin yan? Kung sakaling atakihin na tayo ng China, paputukan nila tayo, mga kaistorya, particular dyan sa West Philippine Sea, dedepensahan tayo at ipagtatanggol. Sasakluluhan tayo ng Amerika. Ang nagsabi po ay si retired US Air Force Colonel Ray Powell. Yan po ang sabi niya. Actually, ito yung kanyang designation. Ray Powell is the director of SeaLight, a maritime transparency initiative of the Guardian Knot Center for National Security Innovation of Stanford University and a member of the South China Sea Newswire Advisory Board. Alin ba itong binabasa ko na ito? Kita nyo naman, no? South China Sea Newswire. Ano? Ito. May gusto ako sa inyong puntuhan dito. Ipapakita ko sa inyo. Nasa number 3.
Kasi ito ay question and answer portion eh. Interview po ito eh. Mga kaistorya eh. Nandito po yan. Tinanong si Ray Powell, what more can be done in Washington to restrain or even impede China's shadowy maritime militia operations in the South China Sea? Ayan yan mga kaistorya. Ang sabi, I strongly believe that Washington needs to be closely studying the Philippine Assertive Transparency Campaign. Ano ba yung Philippine Assertive Transparency Campaign na yan? Yung kulay pula na yan na tinutukoy. Yan po yung polisiya, yung taktika ni PBBM dyan sa West Philippine Sea na siya naman pong sinusundan ng Philippine Coast Guard at Philippine Navy. Yan po yung Transparency Initiative na ibinubulgar ng Pilipinas sa buong mundo kung papaanong nangwawalang hiya sa atin ang China dyan sa West Philippine Sea. Sinasamahan po ang mga vessels ng Coast Guard natin ng camera at may mga media pa na pipicturan at nabibidyohan itong China. Ngayon, may ebidensya tayo na bulgar tuloy. At sa taktikang yan, mga kaistorya, yan din ang dahilan kung bakit po nahakot ni PBBM ang simpatya, ang tulong ng buong mundo. Paano ko nasabi yun, mga ka-istorya? Natural, di naman tayo nagsasalita nang wala tayong pinapakitang reference. Ibig sabihin, di tayo nagsasalita nung wala tayong basihan o pinagbabatayan. Ito yan, mga ka-istorya. Within this context, Manila's assertive transparency sets 3 necessary conditions for success. Ayan yung transparency initiative. No? Nabanggit din niya ni Commodore J. Tariel, na-interview natin siya. First, by strengthening the Philippines' national resilience to prioritize support for the long-term gray zone contest. Second, ito yung maganda dito, itong pangalawa na ito. The strategy has proven effective in building international support to increase the nation's moral and material leverage against the perpetrator. Sinong perpetrator? Si China. Nakuha ng Pilipinas ang suporta ng buong mundo dahil sa taktika na yan ni PBBM. Galing no, wais no, mga kaistorya. Lastly, it imposes reputational costs against Beijing to force a change in its risk-benefit calculations. Actually, alam niyo yung Transparency Initiative ni PBB, ginaya kunwari ng China. Yung mga Coast Guard nila na may nagpipicture din, may nagbi-video din, at ginagamit nila yung propaganda. Pinupost din nila yun. Ang problema, kung mababasa ninyo sa mga comment section sa Meta at saka sa X, walang naniniwala sa China. Kinukundi na pa nga ang China sa comment sections. See? Ganyan nakuha ng Pilipinas ang suporta ng buong mundo dahil sa wais na taktika ni PBBM. Ito pa, tingnan ninyo. Ito po talaga ay namana ito ni PBBM sa kanyang ama. Kumbagay itinutuloy lang po niya eh. Ano yun? Yung pagpapalakas ng Armed Forces of the Philippines. Desidido si PBBM eh. Tingnan ninyo. President Ferdinand Marcos Jr. will continue pursuing a self-reliant defense posture for the Philippines. Anong ibig sabihin nun? Ang layunin, ang goal ng Presidente BBM ay yung magkaroon na ng kakayahan at kapasidad ang Pilipinas na ipagtanggol ang kanyang sarili na hindi na umaasa sa kanino mang malakas na bansa. Ito yan to reduce its dependence on other nations, including a transformation of how the military thinks, acts, and operates as a unified force. Si Politico ang nagbalita nito. Click nga natin to, mga kaistorya, para beyond just equipment,
Marcos says AFP modernization must transform military thinking operation. Of course, matik yun. Basta nakikita na ng mga militar natin na lumalakas na nandiyan yung mga bagong assets, no? Mabuboost yung moral nila, yung spirit nila, pati tapang madadagdagan. Matik yun, yung kanilang thinking, mga kaistorya, at yung kanilang saloobin, matik yun. Mabuboost yun. Kaya talagang magkakaroon ng pagbabago. No? President Ferdinand Marcos Jr. will continue pursuing a self, so on and so forth. The President gave the assurance during the 89th anniversary celebration, tiniyak ni PBBM sa AFP natin. Salamat po sa ating presidente. Paano na lang kung pro-China si PBB? Mabuti na lang, hindi. Ano, mga kaistorya. This administration is committed to ensuring that you are prepared for the future. Kita ninyo. Talagang sabi nga ni Madam Imelda Marcos, si Marcos Sr. daw ay infinite mag-isip. Malayo ang tanaw ng isipan, mga kaistor. Ganun din si PBBM. Through the self-reliant defense posture revitalization program, we aim to reduce our dependence on foreign sources and empower the AFP to develop its own capabilities, so on and so forth. Ganda, mga kaistorya. To enhance our capabilities and preparedness, we are harnessing the latest technologies. Talagang yung Navy natin, pati nga PCG natin, pati Air Force natin, pati yung Marines natin, Navy natin, talaga hong kinakargahan na ng mga state-of-the-art, mga high-tech po na assets. Maging mga radar, makabago na, made in Germany pa. Reinforcing our strategies and enhancing the skills of every soldiers. Pinalalakas ang mga kasundaluhan natin, ano, mga kaistorya. This ensures that we are ready to succeed in the battles on the field and in cyberspace for the peace of mind of our people. Aba, siyempre, pagka ang Pilipinas ay malakas ang militar at yung mga assets ng militar, ay mapapanatag ang isip ng tao dahil makikita ng taong bayan na kayang-kaya na nating ipagtanggol ang sarili natin. Salamat naman, mga kaistorya. Ito pa, sa isang magandang ginawa ng presidente, itong mga Chinese na ito, tingnan nyo. Kumbaga, grupo-grupo na, bulto-bulto na ng mga illegal na Chinese nationals ang pinalalayas dito sa Pilipinas. Ngayon lang nagkanda bulgar-bulgar yan, na gano'n na pala katalamak ang pinaggagawa niyang mga illegal Chinese nationals na dito sa Pilipinas. Gano'n na pala ang kawalang-hiyan ng mga yan. Sa dating administrasyon kasi, ay wala, hindi natin alam yan. Well, ang sabi nga mga kaistorya, binuksan lang ng dating administrasyon ang pintuan ng Pilipinas para makapasok itong mga illegal Chinese na ito. Oo, ang saklap, ang laki ng problemang idinulo. Tingnan nyo yung sa Pugo. Mabuti na lang, totally banned na po sa Pilipinas. Ang Pugo. Ay salamat naman, mga kaistorya. Okay, dagdag na balita tayo. Binigyang diin sa PhilHealth. Binigyang diin ng Department of Health na hindi pension insurance ang PhilHealth sa mga miyembro nito, kundi health insurance. Ay tama. Hindi rin po bangko ang PhilHealth na ipunan ng pera at hindi rin po ay negosyo na nagpapalago lang ng pera. Yung pera ng PhilHealth gamitin sa mga beneficiaries. Para ano tiimbak yan? Ay nasa 500 bilyong piso daw po, yung mahigit lamang 100 bilyong piso ang nagagamit. Ay kawawa, ang daming mga nangangailangan ng tulong medikal. Pagkatapos ganyan pala, ay lumabas lang ang mga impormasyon na ito nung itong mga taga-Team Kappa na naninira sa gobyerno natin ay binubutasan ang administrasyon dahil hindi daw binigyan ng premium or subsidy ang PhilHealth. Ay paano na magagawa ng PhilHealth ang trabaho nila? Paano na yung mga miyembro ng PhilHealth? Paano na yung mga nasa ospital? Ay mga ing-ing. Baka naman hindi alam nila na kayang-kaya pa rin bayaran ng PhilHealth. Yung mga benepisyo ng mga members ng PhilHealth, tuloy pa rin ang trabaho ng PhilHealth dahil malaki ang pera ng PhilHealth. Gusto lang yata talaga nila siraan ng administrasyon. Okay, tanin nyo ang banat. Ay hindi raw mga kaistorya pension insurance ang PhilHealth. Totoo naman. Alam nga din yan ni Doc Willie Ong ang pera ng PhilHealth mga kaistorya. Ted Herbosa, PhilHealth. Kapit tuko. Kita ninyo mabibigat ang kwan dito. PhilHealth.
Kapit tuko sa butaw. Ayun yung title ni Abante ha. Abante. Una, sa balita. Basahin natin. Binigyan din ng DOH na hindi pension insurance ang PhilHealth sa mga miyembro nito, kundi health insurance. Totoo naman yun. Ayon kay Health Secretary Teodoro Herbosa, mali ang pagtrato ng PhilHealth Management sa ahensya bilang pensyon. Ano kayo? Pakiramdam nyo? GSIS kayo? Pakiramdam nyo ba? SSS kayo? Dahilan para mas pinoprotektahan nito ang pondo kaysa gamitin na pambayad sa benepisyo ng mga miyembro. Aray! Di nalalaman ngayon ng taong bayan. Ha? Mga kaistorya, sino ngayon ang lumalabas na ing-ing? Yung mga naninira o yung mga nasa gobyerno? Ay di po ba? Nilinaw ni Herbosa na sa Pilipinas, ang GSIS at ang SSS ang nagsisilbing pension insurance at hindi ang PhilHealth. Sa pool. Suplak. PhilHealth Management rated the PhilHealth funds like a pension fund. Gamitin ninyo yung pagkalaki-laking pondo ng kalahating trilyong piso. Gamitin ninyo sa mga benepisyo ng mga members, kawaawa, lalo na yung mga mahihirap. Ay, naku po naman, oo. That's why their emphasis has been to protect the fund and resist paying the health benefits of its members. Naku naman yung kabulastugan na yan, no? Anong ibig sabihin sa madaling sabi? Dahil pinoprotektahan ng PhilHealth, yung fund nila, yung pera nila, ayaw nilang bayaran yung mga health benefits ng mga members nila. Anong gagawin dun sa pundo? Diba? O di binakbakan sila tuloy ng DOH. Kasabay nito, hinimok ng kalihim ang PhilHealth na ayusin ang kasalukuyang sistema ng ahensya at tutukan pa ang pamimigay ng benepisyo sa mga miyembro. Hindi binigyan ng subsidi ng gobyerno ang PhilHealth sa ilalim ng 2025 national budget dahil sa sobra-sobra pang pondo nito na hindi pa nagagamit. Tapos yung mga taga-timkapa, kapapaitan, gustong bigyan na naman ng premium o subsidy o pera, dagdag na pera ang PhilHealth. Para ano? Para madagdagan ang pondo na tinetenga at hindi ginagamit at hindi pinakikinabangan ng mga benepisyaryo. Ganun ba? Ganun ang gusto nila. Palagay ko. Di ba? O baka alam naman nila na mali ang sinasabi nila. Gusto lang nilang siraan ang gobyerno. Yun ang hirap eh. Katunayan, sinabi ni Herbosa na nasa 150 billion peso ang surplus budget. May surplus budget pa ng PhilHealth hanggang Oktubre. Hanggang noong Oktubre 30 iyon. No? Ha? Nakikita na ninyo, mga ka-story. Kaya kayo, matuto po kayo magbalanse ng balita, ha? Janet Garin, si Congresswoman, pinitik si Dr. Tony Liachon sa pananakot. Kita ninyo. Ha? Pinuna ni House Deputy Majority Leader at Iloilo Representative Janet Garin si Dr. Tony Liachon dahil sa umano'y pagiging fear-peddling doktor. Intentionally distorting medical facts on public health is the breeding ground of infodemics. Kita ninyo, bahala sila dyan. Ginawa ni Garin ang aligasyon sa isang privilege speech noong Martes. Ang tinutukoy ng Ladies Loan ay ang online open letter ni Liachon kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kung saan sinabi nito na hindi prioridad ng kasalukuyang administrasyon ng healthcare ng bansa at patunay dito ang hindi paglalagay ng gobyerno ng subsidi sa PhilHealth. Yun na nga tayo eh. Yun na nga tayo eh. We should not keep mum if there is somebody sowing intrigues and disinformation among the general public. Garin. Ayon kay Garin, kahit ng World Health Organization ay nagbabala sa publiko laban sa infodemic na nagdudulot ng kalituhan sa publiko. Sinabi ni Garin na ang hindi paglalagay ng subsidi ng gobyerno sa PhilHealth sa ilalim ng panukalang 2025 national budget ay hindi nakaka-apekto sa benepisyong ibinibigay nito. Yan na nga yung sinasabi ko kanina. Bakit po naging zero? Dahil ayon sa ating oversight hearings at ilang session ng Committee on Appropriations, nakitaan na yung ilang taon na binibigay na premium o subsidy ng national government ay tama ang numero pero kulang ang tao. Naku po. Yan na nga ba sinasabi ko, mga kaistorya. Nako po naman. Ito pa.
Dito na tayo kay Senator Amy. Kayo ba'y nalulungkot dito o natutuwa? Ito ay si politiko, mga kaistorya. December 21, 2024, ibinalita, tagilid sa top 12, Amy's free fall continues after breakup of Marcos Duterte alliance. Anong ibig sabihin ng free fall? Yung tuloy-tuloy daw pong bumubulusok si Senator Amy. Agay! Agoy! Sabi sa Bisaya, walay pulos. Senator Amy Marcos' re-election bid has apparently been affected by the ongoing feud between her brother President Marcos Jr. and close friend Vice President Duterte, with the latest Pulse Asia pre-election survey showing her in a precarious spot in a crowded senatorial race. Result of the survey conducted between November 26 and December 3, 2024 showed Marcos in 12th place, sharing the rank 10 to 14 with Senator Little Lapid. Ayan na nga ba? Ano na po, Senator Amy? Ako'y magtatanong sa inyo, mga kaistorya. Kayo ba'y maniniwala na ang dugo ay mas malapot kaysa sa tubig at mas matimbang ang dugo kaysa sa tubig? Kaya lang, ano kaya kung ang isang kapatid na gawang talikuran ang kanyang kapatid? Ang taong bayan pa kaya ang hindi niya magagawang iwanan? Ano po ang sagot po ninyo, mga kaistorya? Tuloy, dito pa. Tingnan po ninyo ito. Hindi nakakapagtaka dahil sa mga pinagsasabi niya na nakakasira kay PBBM. Senator Amy Marcos warned her brother President Ferdinand Marcos Jr. about the people around him, convincing him to sign the proposed 2025 national budget. Huwag niyong ipahamak ang kapatid ko. Ganun ba? Sa tingin niya ba, walang sariling isip si PBBM? Mas maraming advisors yan. At mga technocrats ang mga advisors ni PBBM. At kung politika lang, kahit si Senator Amy Marcos ang panganay, mas makaranasan si PBBM. Abay bakit hindi naging presidente? Ay di ba, mga kaistor, kung sa tingin ni Senator Amy Marcos na mas magaling siya sa kanyang kapatid, ay bakit di niya pinigilan si PBBM na tumakbo at sinabi niyang ako na ang tatakbo sa pagka-presidente? Tingnan natin kung manalo siya. Di ba, mga kaistorya? O bakit si PBBM ang tumakbo at si PBBM ang naging presidente ng Pilipinas? Ay tipo ba, mga kaistorya, no? Senate Minority Leader Coco Pimentel saw no big deal in the Bangko Sentral ng Pilipinas redesign of the banknotes, this time bearing the country's flora and fauna. And speaking of that, mga kaistorya, yung mukha ni Ninoy Aquino, tinanggal na sa 500 piso bill, wala na. Pag tumingin kayo ng kulay dilaw na 500 piso bill, wala na mukha doon. Yung bago ha. Sa akin, sana noon pa. May mga nagre-react kasi. Di ba? Mga ka-istorya. Ito na, umiiyak na si Senator Bato at saka si Senator Bongo. Expected na daw nila mga ka-istorya ganun ba? Tingnan ninyo. Sabi naman dito ni dinadamay siya. Kumbaga wala siyang kinalaman. Tanong, sa AJK ba, sa War on Drugs ba, walang kinalaman si Senator Bato? Ano po sa palagay ninyo, mga ka-istorya? Taong bayan naman siyempre ang huhusga sa isang elected official. And of course, kung makarating po yan sa hukuman siyempre ang huhusga kung guilty sila o hindi. Kasi ang sabi po mga ka-istorya ni PBBM ay ipapaubayan na daw po sa DOJ ang usapin na yan. Buti nga, hindi ICC. Di po ba, mga kaistorya? Yan po ang mga balita at impormasyon na maibabahagi ko sa inyo ngayon. Mga kaistorya, salamat po ng marami sa inyong mga solid na kaistorya natin sa buong mundo. Mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat sa lagi ninyong pag-antabay, mga kaistorya, pag-suporta, panonood, pag-like at pag-share sa mga contents ng inyong lingkod. Kung napapansin ninyo, tagaptak na pawis ko. Sinara ko yung pinto ng studio ko, hindi makapasok yung lamig ng aircon kasi may nag-video okay na sa labas.
weekend eh, natural magkakasiyahan ang mga tao. Pasensya na kayo kung may marinig kayo ingay sa background. Ano po mga kaistorya, no? Nagpapasalamat tayo ng higit sa lahat sa ating Panginoon. Muli ako po si Juan Historiador, ang tagakwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino. Advance Happy Holidays po sa inyong lahat, mga kaistorya. Ano po, sa buong mundo.